ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23, ang wet ay magiging 16 to 19. Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority Council. The seabed resources, supposedly ang mag-exploit at mag-explore nito ay sambayan ng Pilipino. But with this kind of damage marine ecosystem, it will also affect our fisher folks, no? Mga mangingisda, pangunahing tatamaan o maaapektuhan ng pagkasira ng bahura sa Rizal Reef at Escoda Shoal ayon sa PCG. Napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Negros Oriental tuloy sa October 30. Buong probinsya isinailalim sa COMELEC control. Kita po yung mga mukha nitong mga suspects na ito, lalong-lalo na yung isang naunang lumapit kay Atty. Alzate. Litrato ng umano'y bumaril sa abogadong si Alzate sa Abra, inilabas na ng Philippine National Police. Malaking multa at community service iminumungkahi ng DILG na ipataw sa mga jaywalker sa EDSA. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Food Authority Council ngayong araw. Dito na pagkasunduan ng NFA Council na magtakda ng bagong presyo sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Ito ang balita ni Nel Maribohoc, live. Nel, magkano ang itinakdang bagong presyo at kailan ito sisimulan? Lalabas na hanggang 3 piso ang idinaragdag ng National Food Authority Council sa buying price sa palay. Gayunpaman ay walang petsa o panahon kung kailan ito magiging epektibo. Bibilhin na ang tuyong palay sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos. 19 pesos naman sa basang palay mula sa 16 pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay malaking tulong sa mga magsasaka. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. Aabot sa 15 billion pesos ang kakailanganing pondo para makakuha ng 23 pesos buying price ng palay. Tiniyak naman ng NFA na magsisilbi lamang na buffer stock ang kanilang bibiling palay sa mga lokal na magsasaka at hindi papasok sa merkado. Partikular na mapupunta ito sa mga mahihirap na pamilya. Ayon sa Department of Agriculture, matutuwa dito ang mga magsasaka kung saan sa kasalukuyan ay binabayaran lamang sila mula 16 hanggang 19 pesos kada kilo ng palay. Na Malacanang kung eksaktong ipapatupad ito o immediately effective itong napagkasunduan na ito na pagdesisyonan ng NFA Council. June? Lalabas, Nel, ito ay magbebenepisyo sa mga magsasaka. Pero halimbawa sa katulad natin na bumibili araw-araw, yung iba kilo-kilo nga araw-araw, wala itong epekto. Ganun ba yun, Nel? June, directly mapapakinabangan ito ng mga mahihirap na pamilya dahil ang NFA bilang buffer stocking agency ay mamamahagi sila na pinag-aaralan nila na ipamahagi itong bigas na ito. Sa halip na cash assistance ng DSWD ay mga bigas na lamang ang ipapamahagi. So partikular na mapapakinabangan ito ng mga mahihirap na pamilya. Pero sa isang ordinaryong consumer, sa short term or sabihin na natin yung short effect nito ay hindi pa ganong mararamdaman dahil kung titingnan natin yung sa merkado ngayon ng mga pumapasok ay mga imported rice na mula sa mga private sector
at sa ngayon ay halos nga yung paggalaw ng presyo ng bigas ay halos pataas. Pero sa ngayon, kung nakikita natin, base na rin sa mga analysis at sinasabi ng mga eksperto, kung sakaling tumaas yung buffer stock naman ng NFA, ay maaari naman na yung mga nag-hoard o ng mga private sector ay maaaring ilabas naman nila yung kanilang mga bigas sa merkado at maaaring bumaba naman ang presyo ng bigas, yung epekto nito kung ito ay maipapatupad ng tuloy-tuloy. Yun. May sinasabi ka kanina, Nel, na ang pondo na gagamitin dito ay 15 billion pesos. Pero hindi alam kung hanggang kailan mananatili itong ganitong presyo sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Tama ka dyan, Jun. Kaya nga isa yan sa lilinawin natin kung kailan yan magiging effective dahil nga may budgetary requirements, may budget requirements na 15 billion. Alam naman natin na ang budget ng NFA by average sa mga nakalipas na taon ay umaabot lamang ng mga 7 billion. Noong nakaraan ay nagpanukala sila ng 12 billion pesos and then na-cut pa ng 3 billion. So lilinawin natin kung saan ba huhugutin yung pondo na yan, saan manggagaling dahil nga tataas din yung kinakailangang pondo para bumili ng mga pang-buffer stock na bigas. Yun. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. At kaugnay po ng ulat na yan, hingan naman natin ng reaksyon ang grupo ng mga magsasaka. Makakausap po natin si Ginoong Leonardo Montemayor, ang chairman po ng Federation of Free Farmers. Magandang hapon po, Sir Montemayor. Welcome back po sa atin pong programa dito sa UNTV. Maraming salamat, John, at magandang hapon din po sa inyo. Sir, tama po ba ang ginawang adjustment ng NFA at ano po ang epekto sa mga magsasaka nitong pagtaas ng kanilang buying price sa palay? Opo, magandang kwan po yan, magandang balita. Itong desisyon po sa pamumuno ng ating Pangulo ng NFA Council na itaas yung tinatawag na buying price ng palay ng National Food Authority. Kasi dati-rati kasi ang bilihan po ng palay, yung tinatawag na clean and dry, hanggang 19 pesos lamang bawat kilo. Kung sariwa naman yung palay, ibig sabihin yung bagong ani, maximum price po na ino-offer ng NFA ay 16 pesos. Hindi po makabili ng ng palay ang NFA para magkaroon sila ng sapat na buffer stock kasi mas mataas po yung bili ng mga private traders kaysa yung presyo po ng National Food Authority. At karapat-dapat naman talagang itaas yung buying price ng NFA sapagkat nagmahal talaga ang gastusin po sa produksyon ng ating magsasaka. So sa palagay po namin yung 23 na magiging buying price ng NFA ay karapat-dapat po na presyo po sa ngayon. Ibig sabihin po nito, Sir Montemayor, nagkakaroon ngayon ng kompetisyon yung mga trader at ng NFA dito sa mga produkto ng mga magsasaka. Opo, eksakto po yung sinabi ninyo. Na ibig sabihin kung yung private trader mas mataas ang magiging presyo po nila, malaya naman yung ating magsasaka na doon sila magbenta ng kanilang palay. So, in effect, yung 23 pesos ng NFA magsisilbing parang floor price. So, tulungan ng ating mga magsasaka na magkaroon po ng presyo sa kanilang palay na hindi po bababa sa 23 pesos. So, that's very good news sa ating pong mga magsasaka. Opo. Pero makakatulong ba ito sa problema sa supply at presyo ng bigas sa bansa, lalo na po siguro sa imbak ng NFA? Kwan yan, John, ang magiging epekto nito in terms of pagpapaganda ng produksyon natin ay in the future. Kasi kung halimbawa, yung kasing main harvest natin ay ginaganap ngayon hanggang mga bandang Disyembre yan. So once natapos yung ating farmers ng anihan, agad-agad po silang magtatanim muli para dun sa tinatawag na dry season crop. Kung alam ng farmer na bibili ng mataas ang NFA at meron tong floor price, mas ma-encourage po sila
na palakasin po yung produksyon sa mga susunod pong taniman. Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi nga kanina ni Pangulong Marcos na ang halaga ng para makapag-produce ng palay ang mga magsasaka ay kailangan nila ng 14 pesos po? Tama po ba yan, sir? Ano yan, John? Kailangan yung 14 pesos po yung halaga ng para makapag-produce po yung mga magsasaka ng palay po. Tama po ba? Yung gastos. Siguro thereabouts, pero I think maybe ang mas siguro mas magandang basis would be roughly mga 15 pesos per kilo. Kasi 15. nagmahal talaga yung mga production costs from fertilizer, pesticides, yung pong fuel and other inputs sa production. Sir, sa 3 pisong dagdag doon sa kikitain ng mga magsasaka, ano po ang mararating nito para sa kanila? Ano yun, John? Yung po 3 pisong dagdag na kikitain po ng mga magsasaka dahil nga sa pagbili ng NFA ng mas mataas na presyo, ano po ang mararating nito para sa mga magsasaka po? Medyo malaki-laki rin ang dagdag sa kita ng ating farmers. Kasi let's say ang average production sa isang hektarya, pagpalagay natin 4 na tonelada, so that is 4,000 kilos. So since itataas ng NFA ang buying price nila from 19 to 23, ibig sabihin bawat kilo tataas po ng 4 na piso ang kikitain ng farmers natin times 4,000 kilos kung sa isang hektarya, that is an additional 16,000 pesos na kita dyan po sa kanyang isang hektarya. So malaki-laki rin po pala, Sir Montemayor. Kumbaga talagang merong may lalaan, may maisusubi, kumbaga, itong ating mga magsasaka. Opo. Actually, kung i-multiply mo yung 2 million farmers natin, assuming na lang na 1 hectare each, tapos bawat farmer magkaroon ng additional income na yung 4,000 pesos, that's I think 8 billion pesos additional income. So medyo substantial naman po yung effect nitong bagong desisyon ng NFA Council under the President to adjust their palay buying price. Last na lang po sa Sir Leonardo po, sa kabuuan po, ano ang masabi nyo sa ginawang hakbang ito ng Pangulo para po sa katulad nyo sa grupo ng mga magsasaka po? Well, it shows, John, na sensitibo ang ating presidente sa sitwasyon ng ating mga magsasaka. Kaya sa kanyang pamumuno ay nagkaroon agad ng karampatang response o action on the part of the NFA Council. So, nagpapasalamat po kami sa NFA Council, lalong-lalo na po sa ating Pangulo. Alright. Maraming salamat po, Ginoong Leonardo Montemayor, ang chairman po ng Federation of Free Farmers. Wala pong anuman. Samantala, binabantayan pa rin ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas sa merkado. Tinututulan naman ng ilang grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura ang panukalang alisin ang taripa sa imported na bigas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Harvest season nag-start na ngayon, pero ang peak is October. So ang tingin naman natin by first week of October, yung presyo pwedeng alis na yung cap. Inaasahan ng samaang industriya ng agrikultura o SINAG na babalik na sa normal ang presyo ng bigas sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Sa kayaan nila ay nag-uumpisa na ang panahon ng anihan ng palay. Ayon sa chairman ng grupo na si Rosendo So, nasa 1.7 million metric tons ang malilikhang bigas ngayong buwan pa lamang. Kapag dumami pa anya ang ani, ay maaari na nilang tanggalin ang itinakdang presyo sa mga regular at well-milled rice. Sa Balintawak Market, may nakukuha na ring imported na bigas ang mga retailer na naibebenta nila ng 45 pesos kada kilo. Nagkaroon po kami ng variety na mas mura. Yun nga po yung tag 45 para po may maibigay kami sa aming mga customer. Ang iba naman ay galing sa probinsya ang supply
pero hindi rin nila masyadong mabili. Pagtingin pa lang sa kulay, ayaw na nila. Mabaho daw po, may amoy. Tapos di maganda ang klase ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, magandang indikasyon ngayon na may mga retailer na nagtitinda ng 41 at 45 pesos na kada kilo ng bigas. Binabantayan nila ito ng mga ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo kaugnay sa pag-aalis ng price ceiling sa bigas. Ikinukonsidera din nila ang pagdating ng mga ani ng palay ng lokal na magsasaka. Tinututulan naman ng mga grupong nakaugnay sa sektor ng agrikultura ang panukalang pag-aalis o pagbabawas sa taripa sa mga imported na bigas. Isinusulong ng mga economic manager ng Marcos administration ang pagbabawas ng taripa sa bigas mula sa 35% pababa sa 10% o kaya'y tuluyan na alisin na ito. Layunin ng panukala na mahikayat ang mga importer na magparating ng mas maraming bigas sa bansa. May series of manawagan tayo sa atin na Pangulo na huwag pakinggan yung economic team. Marami tayong production dito sa ating bansa. Dapat yun ang suportahan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Tinatayang nasa 1.4 million metric tons ng bigas ang madaragdag sa supply ng bansa ngayong buwan. Bunso nito ng pagsisimula ng panahon ng anihan. Ayon sa Bureau of Plant Industry, marami rin sa mga magsasaka ang maagang nag-ani upang mapunan ng local demand. Inaasahang magiging sapat na ito para sa kinakailangan ng bansa hanggang Oktubre. Gayunman, hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng pag-aangkat na maaaring makatulong upang mapatatag ang rice supply. Nakahanda na ang mga programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nais ng ahensya na maturuan ang bawat mangingisda ng WPS na lalong maging maalam at mahusay sa tamang paraan ng pangingisda. Ito ang balita ni Alan Manansala. Tinutulungan natin technical yung ating mga mangingisda para sa ganon, makapag-isda pa sila at maibalik sila doon sa kanilang traditional fishing ground. Tuturuan ng mga mangingisda ng West Philippine Sea na maging mas maalam at mahusay sa tamang paraan ng pangingisda. Ito ang nakapaloob sa Layag Program o Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yield and Economic Gains ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May livelihood intervention din, lalo pagdating sa teknikalidad. Una nang nagtungo ang BFAR sa Pag-asa Island bitbit ang iba't ibang fishing equipment para sa mga mangingisda noong mga nakaraang buwan. Naaabot sa 80 milyong piso ang halaga. Bukod sa mga fishing equipment, nagsagawa rin ang BFAR ng capacity building programs tulad ng proper fish handling, good manufacturing practices at sanitation standards. Ngayong linggo, ipinagdiriwang ang 2023 Fish Conservation Week ng BFAR. Ang FishCon ay ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Setyembre. Bahagi ito ng taunang pag-alaala ng buwan ng kalakalang pangdagat at arkipelago. Layunin nito na pagsamahin at pagtugma-tugmain ang mga pagsisikap ng lahat ng mga may kaugnayan sa maritime industry. Sa temang masaganang pangisdaan, maunlad na ekonomiya, nagpapakita ng pag-uugnayan ng ating sektor ng pangisdaan at ekonomikong kaunlaran ng ating bansa. Lahat tayo konektado, isang planeta, isang mundo, isang ecosystem. Kailangan tayong magbigkis kamay, pagtulong-tulong para isulong ang marine conservation at fishery management. Itong linggong ito, yun po yung ating pinaparating sa mga kasama natin mangisda at sa publiko na kailangan tayo magtulungan para itaguyod ang masaganang pangisdaan at maunlad na ekonomiya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa UP Marine Science Institute o UPMSI upang magsama ng marine scientists para imbestigahan ang lawak at dahilan ng pagkasira ng mga coral sa Rizal Reef at Escoda Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bago ang pagkasira ng mga bahura ay namataang namamalagi rito ang mga barko ng China.
Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, anong nakikitang malaking epekto ng PCG sa pagkasira ng mga coral reefs? Nika, malaking epekto ito sa kabuhayan ng ating mga mangingisda at lalo na napakalaking pinsala nito sa marine resources ng ating bansa. Magpapadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa Iroquois o Rosul Reef at Escoda Shoal o tinatawag na Sabina Shoal para imbestigahan ang pagkasira ng mga coral sa dalawang bahura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nais ding alamin ng PCG ang posibleng malaking pinsala nito sa kalikasan at kung sino ang posibleng may gawa nito. We cannot really say the motivation of whoever dumped those crash corals in Escoda Shoal. This primarily the reason why we need maritime scientists to evaluate and also to get sample for us to really understand the objective of those dump crash corals in Escoda Shoal. Sa inilabas na underwater video ng PCG, makikita na wala na ang mga corals sa lugar at mga durog-durog na ang corals na ang mga itinapon dito. Bagamat walang direktang kuha ang PCG sa mga Chinese Maritime Militia na ang may gawa nito, ngunit batay sa monitoring nila ang CCM vessel ang nakikitang naglalagi sa lugar. Ayon sa PCG, mula August 9 hanggang September 11 ngayong taon, 33 Chinese Maritime Militia vessel ang namataan sa Rosul o Iroquois Reef at 15 Chinese Maritime Militia vessel naman ang nakita sa Escoda o Sabina Shoal. But if you're going to ask me kung meron ba tayong naaktuhan na Chinese Maritime Militia vessels na pinapatay nila ang coral to whatever activities na ginagawa nila dyan, we don't have any. But in terms of circumstances, that's the only thing we are sure for now. Na nung panahon na tumambay sila dyan, right after that, when we did the underwater survey, ito yung ating nakita. Hindi daw nagpapabaya ang PCG sa pagbabantay sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng bansa. Pero kulang talaga tayo sa mga patrol vessel sa lawak ng ating mga karagatan. 3 patrol vessel at 10 44-meter vessel lamang meron ang PCG. Trying to put the blame on the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines will not also be fair. Because as I said, with our limited resources, we try to cover all this sea area. But it's not our fault sa mga instances na nagkakaroon ng ganito. Samantala, ayon sa PCG, pangunahing maapektuhan sa pagkasira ng mga bahura ay ang ating mga kababayang mangingisda dahil pinamumugaran ito ng mga isda at nagsisilbing breeding ground. The seabed resources, supposedly ang mag-exploit at mag-explore nito ay sambayan ng Pilipino. But with this kind of damage marine ecosystem, it will also affect our fisher folks sa pangingisda nila. The scientific side of it, I would refer that to marine scientists. Manawagan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Chinese Embassy, irespeto sana nila ang marine resources ng Pilipinas. Aniya, kung pinapayagan man natin sila sa freedom of navigation, pero sisirain naman nila ang mga coral at aaniin nila ang ating mga marine resources ay malaking foul ito sa China. Kung di po sila nagre-respeto sa ating arbitral ruling, at least irespeto naman po nila ang marine resources. They're very rare and very,
I'd say, difficult to create these protected areas. Alam mo yung coral reef na yan, it takes hundreds of years to create, to build. That is God's gift to human beings kasi dyan po ang breeding ground ng ating mga isda. Monica, ang pagsasampa ng kaukulang reklamo ay ipinapuubaya na ng PCG sa DOJ at sa DFA. Monica? Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tulong muna bago balita. Magkatuwang na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, MCGI Disaster Risk and Reduction Team, City Disaster Risk Reduction and Management Office ang isang sugatang magtataho sakay ng motorsiklo matapos ito'y sumalpok sa isang SUV kahapon sa Bacoor City, Cavite. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Kumbaga main road, bago po yung motor na tataho, galing naman dito sa loob ng City Hall natin. So dire-diretso ang labas niya, hindi niya nakita na may parating naman na SUV. So doon siya tumama sa may bandang gilid ng SUV sa kanan, sa may gulong. Tapos doon itong nilapin niya. Buti naman medyo grabe yung tao. Hindi umano napansin ng isang magtataho sakay ng motorsiklo sa Bacoor City ang isang parating na SUV, dahilan upang siya'y sumalpok rito. Habang on duty ang UNTV News and Rescue Team at Members Church of God International Disaster Risk and Reduction Team sa isang event, ay inalerto ang grupo hinggil sa naturang aksidente. Habang kami po ay nasa medyo ng Bacoor Gymnasium, City ng Bacoor, may biglang tumalas sa radyo. Mayroong aksidente sa harapan ng Bacoor City Hall. Nakaupo na sa isang waiting shed ang biktima na kinilalang si Zacarias Miano, 44 anyos, nang datan ng rescue team at ng MCGI DRRT. Agad itong inassess ng grupo at napansin ang iniinda nitong namamagangka ng bukong-bukong ng paa na mabilis namang nilapatan ng paunang lunas. Kwento ng biktima, may dala-dala siyang mga panindang taho habang nakasakay ng motorsiklo nang aksidente itong sumalpok sa isang SUV. Matapos na mabigyan ng first aid si Miano, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 pang Pilipino ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa Maui, Hawaii wildfire. Nakilala ang mga ito ng forensic experts sa pamamagitan ng DNA samples na ibinigay ng mga kaanak sa Federal Bureau of Investigation. Sa ngayon, umakyat na sa 19 ang bilang ng mga Pilipino ang namatay sa trahedya. 11 naman ang nawawala pa. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid mula sa Perth, Australia ni Marvy Delphi. Magandang araw, Marvy. Marvy, ang Australia ba at China, kumusta ang diplomatic ties? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. During the past decade, naging unstable ang bilateral relationships ng Australia at China. At matagal ng trading partners ang dalawang bansa, ngunit nagkaroon ng imbalance between business and security nang sumali ang Australia sa AUKUS o yung Nuclear Submarine Alliance with United States and United Kingdom. Sa bagong pamamahala naman ngayon ni Prime Minister Anthony Albanese, may mga nasaksihan tayong turnarounds dahil lifted na ang restrictions ng China sa Australian coal and timber imports, habang on hold naman ang barley tariffs na kinukwestiyon ng Australia sa World Trade Organization laban sa China. Balik sa iyo, Monica. Salamat, Marvy. Ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. 2 araw na nakipagpulong ang advisor ni US President Joe Biden na si Jake Sullivan kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Layo nitong ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Justin Masakayan.
Nagkaroon ng tapatang pag-uusap sa pagitan ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Malta araw ng Sabado hanggang Linggo, September 16 to 17. Ito ay habang sinisikap ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na patatagin ang relasyon sa kalakalan at militarisasyon sa Pasipiko. Binigyan diin ni Wang Yi na hindi malulutas ang issue sa Taiwan kung hindi susunod ang Estados Unidos sa tatlong Sino-US joint communiques at kung patuloy nitong susuportahan ang Taiwan independence. Gayunman, ipinahayag ng Estados Unidos ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa buong Taiwan Strait. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga pangunahing issue sa bilateral na relasyon ng US-China, pandaigdigan at panrehiyong issue sa seguridad at ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nangako naman ang US at China na pananatilihin ang strategic channel ng komunikasyon at itutuloy ang karagdagang mataas na antas ng pakikipag-ugnayan. Gayun din ang mga konsultasyon sa mga key areas sa pagitan ng Estados Unidos at People's Republic of China sa mga darating na buwan. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong miyembro ng rescue team mula sa Greece ang nasawi sa Libya matapos sumalpok ang sinasakyang bus sa kotse kahapon. Tatlong sakay din ng kotse ang pinawian ng buhay. Nanggaling ang rescue team sa eastern city ng Benghazi nang nangyari ang aksidente. Ang 8 ibang nakasakay sa bus, pati ang 2 na nasa kotse, nagtamo rin ng matinding sugat. Isang investigasyon na ang inilunsad at sa ngayon hindi pa malinaw ang dahilan ng sakuna. Magpupulong ngayong araw ang world leaders sa New York, USA bilang bahagi ng 78th United Nations General Assembly o UNGA. Isa sa mga tatalakayin ang 17 Sustainable Development Goals o SDGs na may layong tapusin ang sobrang kahirapan at siguraduhin ang bawat individual sa mundo ay hindi magugutom. Subalit ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, sa ngayon ay nasa 15% pa lang ang on track sa plano. Nakarating na ang 2 cargo ship sa Ukrainian port na naglakbay sa Black Sea galing ng ibang ruta. Inaasahang makapagdadala ito ng libo-libong tonelada ng butil sa world market. Ito ang balita ni Early Briones. Nasa Chernomorsk port na sa Ukraine ang 2 civilian ships na magdadala ng nasa 20,000 tonelada ng trigo sa pandaigdigang merkado. Ang 2 barko na Resilient Africa at Arroyat ang maghahatid ng trigo papuntang Egypt at Israel. Upang masiguro ang kaligtasan, dumaan ito sa panibagong Black Sea Corridor. Ang panibagong ruta ay tinukoy ng Kiev matapos abandonahin ng Russia ang naunang kasunduan upang mai-export ang Ukrainian mula sa Ukrainian ports. Ayon naman sa US Ambassador to Ukraine na si Bridge Brink, ang bagong koridor na ito ay makakatulong hindi lang sa pagluluwas ng Ukrainian grains, kundi makalilikha ito ng panibagong trabaho para sa rehiyon. Improvements to Danube ports mean jobs and investment for the region and more Ukrainian grain to feed the world. Ang Ukraine ang isa sa pinakamalaking supplier ng sunflower oil, barley, maize at wheat. Kaya naman ang pagkawala nito ay nagresulta ng pagtaas ng presyo ng pagkain at kakulangan ng supply sa Middle Eastern at African countries na nag-aangkat sa Ukraine. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Singapore. Ayon sa Pangulo, nagkaroon siya ng promising discussions kasama si Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong sa sidelines ng Formula 1 Grand Prix. Kasama sa kanilang napag-usapan ang pagpapalawak ng pagtulungan upang tugunan ang mga pangkaraniwang problema. Samantala, aabot naman sa 11 billion pesos na pangakong pamumuhunan
sa taong 2024 ang nakuha ng Pangulo sa Dyson, isang multinational technology company. Ang Valiram Group tinitingnan ang posibilidad na mapalawig ang negosyo sa bansa pagdating sa pagsaayos ng airport outlets. Ipinag-utos na ng pamunuan ng Philippine National Police ang mandatory na pagdadala ng baton at silbato sa kanilang mga operasyon. Lain nito na maiwasan ang agad na paggamit ng baril sakaling may hinahabol na suspect. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, even in the absence of law, we have already directed our lower units to really have this yung whistle as part of their mode of giving warning. Kailangan ng magdala ng silbato at baton ang mga pulis sa mga operasyon. Kasama rito ang pagpapatrolya sa checkpoints, civil disturbance management, mga demolition, eviction at iba pang police intervention activities. Bunsod nito, naglabas na ng kautusan si Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Ocorda Jr. para dito. Kasi napansin nga natin, naging part of the discussion is there are no other alternatives available sa kanyang belt, yung police natin, kundi yung baril lang. So we are thinking of non-lethal as mentioned by our DCA before going to the lethal ones. And using the whistle is just one of them. Dati nang kasama sa uniforme ng pulis ang silbato at baton, pero sa katagalan ay nawala na ito. Definitely, magiging part ng equipage ng ating police. Actually, dati nang kasama sa uniform namin yan but through times hindi na naging emphasized. So it's just re-emphasizing it. Iminungkahi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paggamit muli ng baton at silbato ng mga pulis kasunod ng pamamaril ng mga pulis sa mga teenager na sina Jemboy Baltazar sa Navotas at John Francis Ompad sa Rodriguez, Rizal. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakilala na ang flag bearers o ang magdadala ng watawat ng Pilipinas sa opening ng 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China sa September 23. Ginawa ang anunsyo ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa send-off ceremony ng mga atleta sa Philippine International Convention Center o PICC kaninang umaga. Ang mga ito ay sina Tokyo Olympians Marjeline Didal ng Women's Street Skateboarding at ang World's No. 2 sa Men's Pole Vault event na si EJ Obiena. Binubuo ang Team Philippines ng 395 athletes na lalaban sa 37 sports sa Asian Games na magsisimula sa September 23 at tatagal ng hanggang October 8. Bad news na naman para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 19. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 2 piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 piso kada litro naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at kerosene. Ito na ang ika-11 sunod-sunod na linggo ng oil price hike. Hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang oil industry players na makipagtulungan sa pamahalaan upang ibsan ang epekto ng oil price hikes. Ginawa nito ang apela ng makipagpulong sa malalaking kumpanya ng langis at mga opisyal ng Department of Energy at Finance sa Kamara. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, tumugon ba sa apela ni Speaker Romualdez itong mga kumpanya ng langis na ito? O June, batay sa isa sa mga mambabatas na dumalo sa pagpupulong kanina, partikular na si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, wala pang napagkakasunduan sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez, ng Finance at Energy Department officials, gayon din ng oil industry players kung ano ba yung susunod na magiging hakbang
kaugnay nitong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya naman sa susunod na linggo, muling makikipagpulong si House Speaker Romualdez sa mga oil industry players. Kanina bago magsimula ang pagpupulong, inilatag na ng liderato ng Kamara ang ilang suwestyon upang ibsan ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kabilang narito ang pagkonsidera sa suspensyon ng excise taxes sa oil products kung sasampa na sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa kasalukuyan, nasa 10 pesos per liter ang excise tax sa kada litro ng gasoline, samantalang 6 pesos naman kada litro ng diesel. Isa rin sa suwestyon ang pagbili ng mas maaga ng produktong petrolyo bago pa magbuwan ng Disyembre, lalo na't karaniwang tumataas pa ang presyo ng langis sa Western countries dahil sa winter months. Apela naman ni House Speaker Romualdez sa oil companies makipagtulungan sa pamahalaan upang ibsan ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito'y lalo na't karaniwang nagsusunuran ang pagtaas ng presyo ng ibang bilihin at serbisyo sa bansa sa pagtaas ng presyo ng langis. Para gagawin natin itong teamwork, di ba? That we will work together, and that's why we invited you here. And again, we thank you for coming here at short notice, no? But we also want the people to know that we are very, very much interested and very eager to find solutions and ways and means, and that we are one with them, and that we will not be sitting on our hands doing nothing and watching the oil price increase without attempting to mitigate or making attempts to arrest the prices of the oil from going further up. Samantala, iginiit naman ni Senior Vice Chairperson ng House Appropriations Committee at Marikina City Representative Stella Kimbo na posibleng magkaroon ng matinding epekto sa revenues ng pamahalaan ang pagsususpinde ng excise tax sa produktong petrolyo. Pagka magsususpend po tayo ng taxes, ibig sabihin yan, there are foregone revenues. And when we forgo revenues, ibig sabihin yan, mawawalan po tayo ng suporta para sa spending. Binanggit din ito ang iba pang posibleng alternatives gaya ng patuloy na pagkakaloob ng subsidiya sa mga consumer. June, ayon naman kay Energy Undersecretary Sharon Garinano, after pa ng December 2023, inaasahang bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya mahalaga kung ano yung magiging hakbang ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa mga nalalabing buwan ng taong ito. At within today naman, inaasahan na ire-relay ni House Speaker Romualdez ang mga napag-usapan kasama ang oil industry players kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. June? Rosalie, medyo hindi ko narinig masyado. Hanggang kailan magkakaroon ng stable yung price ng langis sa bansa? Ito ba katapusan ng September o December? June ngayong taong ito, meron na lang tayong 4 months, less than 4 months ngayong 2023. At hindi inaasahan ng Department of Energy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mag-uumpisa yung bumaba after pa ng 2023, which is January 2024. Kaya nga ngayon ay nagmamadali ang pamahalaan na makipagkasundo sa panguna ng Kamara ng House of Representatives, ano ba yung pwedeng gawing hakbang ng mga mambabatas, ng pribadong sektor at ng gobyerno under PBBM administration para nga i-mitigate kasi hindi aasahan na bababa na ang presyo ng langis sa nalalabing bahagi ng taon. Kung ganun nga ang sitwasyon, Rosalie, may mga pag-aaral na ba? Halimbawa, kung magbabawas ka ng excise tax sa langis kada litro, ano yung magiging impact nito? At kung magbibigay ka naman ng ayuda, ano rin naman yung magiging impact nito? Parang babalansehin yung bawat bagay na yun, Rosalie. Natanong natin yan June kanina sa mga mambabatas, ano ba ang mas mabigat? Ang magkaloob o i-expand ang pagbibigay ng ayuda sa mga consumer o i-suspend yung excise tax sa produktong petrolyo? Ang mga hakbang na ito parehong kinukonsidera ng mga mambabatas at ng PBBM administration. Kaya nga nakikipag-usap si House Speaker Martin Romualdez sa oil industry players para malaman kung ano yung pwede nilang gawin sa bahagi nila. Dahil syempre ang talagang burden, ang pumapasan sa epekto nitong oil price hikes ay ang mga ordinaryong consumer. Dahil tumataas lamang ang pasani ng mga
ng oil price o ng oil industry sa bulto nung kanilang ino-order sa pandaigdigang merkado. At yan nga yung hindi pa nila masagot kanina dahil ayon sa mga oil industry player, kailangan pa nilang i-relay sa kanilang mga boss kung ano yung mga napag-usapan sa pagpupulong, kung papayag ba sila na sa mga hiling ng mga mambabatas sa kanila para makatulong na i-mitigate nga yung epekto ng sunod-sunod na oil price hike. So next week pa, which is last week din ng session ng Kongreso, kaya nga minamadali rin kung ano ba yung pwedeng maging hakbang ng pamahalaan para i-mitigate yung oil price hikes. June? Inaasahan ba na sa susunod na pagdinig, Rosalie, yung mga boss na mismo ang haharap sa mga mambabatas para direkta na? Kung tatanungin ito ng mga mambabatas, direkta na ang sagot. June, walang nabanggit kanina nang magsagawa ng press conference yung mga mambabatas na dumalo sa pagpupulong. Ganun din yung energy official. Pero dapat nga sana ganun ang mangyari para hindi na kailangan na i-relay pa nitong mga dumalo sa pagpupulong kanina o sa consultative meeting dahil meron na nga lang 2 weeks ang House of Representatives bago ang recess. Kaya nga mahalaga na matukoy kung ano yung mga susunod na hakbang para agad na maisagawa ito bago mag-recess ang House of Representatives. By the way, June, kanina nabanggit na kung isususpend yung excise tax, pwedeng magkaroon ng 15 bilyong piso na halaga ng mawawala sa kita ng pamahalaan. Hindi naman mabanggit ng PBBM o hindi naman mabanggit ng mga opisyal ng PBBM administration kung magkano yung pwede pang mailaan na ayuda para ma-expand yung Pantawid Pasada program sa iba pang sektor katulad ng mga middle class kasi sa ngayon ang nakikinabang ay yung mga public transport, yung mga PUV drivers. Yan June yung aalamin natin sa mga susunod pa o sa susunod na pagpupulong ng leadership ng Kamara. Meron din ba ang hiwalay na pagpupulong na gagawin o may nakaschedule ba o may plano ba na ito namang mga grupo talaga ng mga maapektuhang driver at motorista ay mapulong din ng mga babatas? O June, napaka-tight kasi ng schedule. Actually, bukas mag-start na yung plenary debates patungkol dito sa ating pambansang pondo para sa 2024. At magtatagal yan hanggang next week dahil nga target ng Kamara na ipasa ang pambansang budget ng September 29. Tapos, meron pang pagpupulong si House Speaker Martin Romualdez sa oil industry player. So, hindi natin alam kung kailan nila yan masisingit dahil malapit na nga mag-recess ang House of Representatives. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos. Iminumungkahi ngayon ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga jaywalkers sa EDSA o yung mga taong hindi tumatawid sa tamang tawiran. Bukod sa community service, nais ng DILG na lakihan pa ang halagang ipapataw sa jaywalkers. Ito ang balita ni JP Nunez. It appears po na pauwi na po yung nagmumotor. Imagine niyo nakadisgrasya pa siya. Imbis na makauwi siya at nagpapahinga, ang nangyari po ay naka-aksidente siya. Ang question pa nga po dyan, sino po magbabayad noong pagpapagamot noong nasagasaan at nang nakasagasa? Dahil for sure, mayroon din pong injury sa pareho. Sa kuha ng CCTV footage ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority bandang alas 8 kagabi sa bahagi ng EDSA Guadalupe, makikita ang isang babae sa EDSA na tila makikipagpatintero sa mga mabibilis na sasakyan para lang makatawid sa EDSA carousel. Ilang sandali pa, dito na siya nabundol ng isang motorsiklo. Ayon sa MMDA, parehas na may tinamong sugat ang babae at ang rider na kapwa nila nirespondehan at dinala sa ospital. Nakita naman daw po ng enforcers, kaya nga po after na nangyari nung insidente, tumawag po kaagad, pinuntahan po kaagad ng enforcers natin at tumawag po kaagad ng rescue group para po madala sa ospital yung mga na-aksidente. Babae po yun, sir? Babae po yung tumatawid at lalaki po yung nagmamaneho ng motorsiklo.
Base sa obserbasyon ng MMDA, madalas na dumarami ang jaywalkers sa EDSA, lalo na kapag gabi sa oras na tapos na ang duty ng mga traffic law enforcer. Karamihan sa mga ito ay nanggagaling anila sa may EDSA carousel. Kaugnay nito, iminumungkahi ngayon ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa jaywalking upang maiwasan na maulit pa ang mga ganitong insidente. Nais ni Secretary Benhur Abalos Jr. na pulungin ang Metro Manila mayors at pag-usapan kung papaano madidisiplina ang mga tumatawid sa hindi tamang tawiran. Partikular na nais makausap ng DILG ang mga alkaldeng nakasasakop sa EDSA, kabilang na ang Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati at Pasay City. Kung ang penalty mo ay 500 lang ba o isipin mo? No? Isagad mo na, i-maximum mo na, okay, community service mo siya. Magwali siya sa, di ba? Magwali siya na maghapon kung paano. Kasi these are buhay ng tao ito eh. At saka hindi lang yung pati yung, kita mo, yung nananahimik na nagmomotor, hindi niya akalaing merong ganon. Ayon sa MMDA, pinag-aaralan pa rin nilang lagyan ng matataas na bakod ang mga sidewalk sa EDSA upang hindi makatawid ang sinuman. Gayon din ang extension sa duty ng mga MMDA personnel upang masigurong may magbabantay pa rin sa mga pasaway na tumatawid sa hindi tamang tawiran. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang troll farms o army sa Marcos administration. Ito ang iginiit ng Presidential Communications Office sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa kanilang 1.9 billion pesos 2024 proposed budget. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, wala sa kanilang mandato ang ganitong gawain at matagal na nilang layunin na labanan ang paglaganap ng fake news. For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No troll farm, no troll army. Mr. Chair, meron lang po kaming 363 employees sa PCO. Inilabas na ng Philippine National Police ang litrato ng gunman sa pagpatay kay Attorney Sanyata Liuliwa Gonzales Alzate sa Abra noong Huwebes. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, layo nito na makakuha ng mga impormasyon sa publiko para sa pagkakakilanlan ng sospek. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We are closely coordinating with the families at inaalam natin kung sino-sino ba yung sa tingin po nila na maaaring may kinalaman dito sa kaso na ito. Lahat po ng anggulo ay tinitingnan po natin ngayon. Ipinakalat na ng pambansang pulisya ang litrato ng mga suspect sa pamamaril at pagpaslang kay Attorney Sanyata Liuliwa Gonzales Alzate sa Abra noong Huwebes. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa pamamagitan nito, umaasa ang Philippine National Police na mayroong magbibigay sa kanila ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kung saan matatagpuan ang mga suspect. Kita po yung mga mukha nitong mga suspects na ito, lalong-lalo na yung isang naunang lumapit kay Attorney Alzate, naglakad lamang po ito palapit doon sa kotse po ng ating biktima at pinagbago nga po ito pagbabarilin at pagkatapos nga po niya itong pagbabarilin ay bumalik pa itong suspect sa kanyang isang motor at yung kasamahan niya. Sa ngayon, aminado ang PNP na blanco pa ang mga pulis sa motibo sa pamamaril kay Attorney Alzate. Sa ngayon ma'am, wala pa po tayong na-establish na motibo. Nakausap na rin po ng Abra Police Provincial Office yung mga kaanak ni Attorney Alzate na according to them ay bago nangyari itong insidente na ito ay wala naman pong natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay si Attorney Alzate. Nanawagan ngayon ng tulong ang PNP sa publiko na makipag-ugnayan sa pulisya sakaling mayroon silang mga impormasyon kaugnay sa mga suspect. Noong Huwebes, September 14, nang nilapitan ang mga suspect si Attorney Alzate habang sakay ng kanyang kotse na nakaparada sa tapat ng kanilang tahanan. Pinaputukan ito ng mga suspect ng hindi bababa sa 8 beses. Mabilis namang tumakas sa mga salarin patungo ng Bangged, Abra matapos ang insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Negros Oriental sa darating na October 30. Ngunit isinailalim ang lalawigan sa COMELEC control. Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte na tiyakin ang proteksyon ng mga guro na magsisilbi sa darating na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, bakit kailangan isailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental? Magandang gabi, Monica. Gusto lang ng Commission on Elections o COMELEC na alisin yung takot ng mga residente, partikular ng mga botante dyan sa probinsya ng Negros Oriental sa kasabay ng pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Unanimous ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa lalawigan ng Negros Oriental sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, batay na rin ito sa rekomendasyon ng mga otoridad. Nagkaroon din ng public consultation kamakailan ang COMELEC sa mga lokal na opisyal ng probinsya at ang karamihan ay gusto nilang ituloy ang eleksyon. May resolusyon na ilalabas ang COMELEC na detalyado hinggil dito. Minarapat po ng inyong COMELEC na ituloy ito sapagkat base po sa nakalap namin na mga papeles, dokumento, ebidensya mula po sa lugar kung saan nagkaroon ng 3 araw na pagdinig ang inyong COMELEC, napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Upang mabigyan naman ng kasiguraduhan ang publiko na ligtas ang pagsasagawa ng halalan doon, inilagay nila ito sa COMELEC control. Inaasahan na maging istrikto ang pagpapatupad ng PNP checkpoint. Pero pagtitiyak ng COMELEC, regular pa rin naman ang serbisyo ng pamahalaan sa lugar. Kung sakali man po na medyo may konting kahigpitan dahil sa ating ipatutupad na COMELEC control, ipagpaumanhin, pero yan po'y para sa ikabubuti ng lahat, para po masigurado natin na ang mga kababayan natin ay makakaboto sa araw ng eleksyon. Monica, inaasahan na maglalabas din ang COMELEC ng kumpletong panuntunan kung ano ba ang mga dapat gawin kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng COMELEC control. Dagdag pa ng poll body, kung sakaling may mga guro na matatakot magsilbi sa araw ng eleksyon, may mga sinasanay naman silang tauhan ng Philippine National Police OEB. Samantala, isang memorandum of agreement ang nilagdaan kanina ng COMELEC kasama ang Office of the Vice President at Public Attorney's Office. Ito ay para sa legal assistance sa mga guro na maaaring sampahan ng reklamo habang gumaganap ng kanilang tungkulin sa eleksyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, malaki ang ginagampan ng papel ng mga guro tuwing halalan, kaya dapat din silang mabigyan ng tiyak na proteksyon lalo na sa seguridad. May mga guruan niyang nakatatanggap ng pagbabanta sa kanilang buhay, lalo na sa barangay election na mainit ang labanan sa politika. Totoo ito. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na sinasaktan, inaatake, tinatakot, binibigyan ng death threats, ng mga rape threats at kung iba't ibang threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Nagpasalamat naman ang pangalawang Pangulo sa hakbang ng komisyon na makipagtulungan sa Public Attorney's Office. Ayon sa PAO o sa Public Attorney's Office, huli nga silang lumagda, Monica, ng kasunduan kasama ang Commission on Elections o COMELEC ay noon pang panahon ni dating chairman na si Benjamin Abalos Sr. At kabilang din kanina, Monica, sa hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Elections na maibigay ng kumbagang advance o kung hindi man advance ay sa lalong madaling panahon yung mga honoraria ng mga guro na magsisilbi sa barangay at sa sangguniang kabataan na elections. At ayon naman kay Chairman Garcia, titiyakin nila na hindi ito aabot ng 2 o 3 linggo ay maibigay na sa ating mga kababayang mga guro na magsisilbi sa halalan yung kanilang mga honoraria. At malaki na rin, Monica, sa ngayon yung honoraria ng mga guro. Kung dati-rati na mga halalan ay 6,000 hanggang 8,000 lamang ang honoraria ng mga guro. Ngayon ay aabot ito ng 9,000 hanggang 12,000 pa. Kasi kung halimbawa ikaw ay magsisilbi dito sa tinatawag nilang early voting, which is 5 a.m. hanggang 7 a.m.
sa araw ng eleksyon ay mayroong dagdag sa ating pong mga kababayang mga guro ng 2,000 piso. So aabot ito ng, kasi ngayon Monica, nasa 8,000 hanggang 10,000 na ang matatanggap na honoraria ng mga guro plus 2,000 doon sa mga magsisilbi sa early voting ng COMELEC. So aabot ito ng mga 12,000 doon. Depende sa kanilang posisyon sa electoral board. Kung sila ay chairman, maaaring 12,000 ang kanilang tatanggapin. Inaasahan natin na nasa 800,000 mahigit na mga guro ang magsisilbi sa darating na barangay at sangguniang kabataan nila. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat. Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Tinalo ng Senate Lady Defenders ang PNP Lady Patrollers sa kauna-unahang 5-set match sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League sa Marikina Sports Center sa Marikina City kahapon. Kinuha ng Senate ang unang 2 sets, 25-19, 25-18. Ngunit bumawi ng 2 sets ang PNP para maitabla ang laro, 13-25, 22-25. Pagdating ng 5th set, ay tinambakan na ng Lady Defenders ang Lady Patrollers para maiuwi ang panalo, 15-4. Nananatili namang unbeaten ang AFP Lady Gunners na may 7-0 win-loss record matapos pataobin sa 3 straight sets ang Judiciary Justice Servers. Samantala, mailap pa rin ang panalo para sa DFA Emissaries matapos talunin ng Ombudsman Graft Busters via 3 sets. Nasa ilalim pa rin ng team standings ang DFA habang naungusan na ng team ni Coach Roger Gorayev ang PNP. Mag-uumpisa na ang mandatory military service ng isa pang member ng Korean superstar group na BTS na si Suga. Ayon sa pahayag na inilabas ng big hit music sa Weverse, mag-uumpisa ang military service ng BTS rapper at producer sa darating na September 22. Si Suga ang pangatlong BTS member na papasok na military service, kasunod nila Jin at J-Hope. Matapos pumasok sa training camp, ay sasailalim siya sa basic military training. Hindi katulad ng ibang members, isasagawa ni Suga ang kanyang military service bilang isang social service agent. Nakiusap naman ng music agency sa mga fans na iwasan ang pagbisita sa workplace ng BTS member habang sumasailalim ito sa kanyang military service. Ito na po ang ating mga komentaryo ng ating mga kausi hinggil sa presyo ng palay po, para sa mga magsasaka. Sabi po ni Gab Ferreira, sabi niya, temporary lang pala ang price cap but still looking for long-term solution para ma-achieve yung 20 pesos per kilo na bigas within this administration. Magkaiba po kasi yung topic na price cap sa pagbagong presyo ng palay na binibili ng NFA sa mga magsasaka. Baka po na-confuse yung ating mga kausi, no? Magkaiba po yun. Dito sa sa bagong issue na sa mga magsasaka kasi, Correct. mga magsasaka naman ang talagang kikita dyan. Correct. Narinig ko yung interview mo kanina, medyo malaki. No? Correct. 16,000 per hectare. Per hectare. Ang sa calculation ni Ginoong Montemayor kanina. Oo. So malaki talagang mararamdaman nila. Sila ang panalo dyan. Correct. Sabi naman ni Ranara, tama ba to? Ranara, isang problema, karamihan sa mga magsasaka ay nakatali sa mga traders dahil sa kanilang mga utang na dapat muna bayaran at hindi sila pwedeng magbenta sa NFA. Dapat silang tulungan makabayad muna. Katulad nung narinig niyo po kanina sa interview, Monica, hindi na po ganyan ang mangyayari ngayon. Ano? Dahil may kompetensya ng mangyayari, may competition na mangyayari between sa traders at sa NFA. Kasi bibilhin na nga po ng mas mahal ng NFA yung mga palay ng mga magsasaka. Oo. Pero totoo ba yun na yung iba talaga nakatali dahil nga may utang? Mahirap kasi yung pag may utang ka, no choice. Kasi ang nangyayari pala, meron tayong mga na-interview ganyan. Halimbawa, ako si magsasaka, ang gagawin ko, kukunin ko na muna, mangungutang muna ako doon sa trader at
Pagdating ng anihan, wala na ako doon. Kasi nautang ko na ang babayad ko na lang yung palay. Yun. Papaano kung mababa bibilhin ng trader? So kawawa Yun ang problema. Ito naman po sa sinirang bahura. Yan sa West Philippine Sea, si Rian Mil Bansagon. Sabi niya po, nakakalungkot naman isipin na nahisira yung karagatan dahil lang sa mga taong hindi nagpapahalaga nito. Watching from Bongao, Tawi-Tawi. Taga-Tawi-Tawi pa, ha? Mga coral reefs. Tama yung sinabi ni Senator Zubiri ba yung kanina, no? Na talagang hundreds of years, sabi niya. Centuries, correct. Bago ka makabuo ng isang coral reef, so yung pagsira niyan, hindi mo na kaya in a lifetime. Kaya sayang talaga. Talagang parang, talagang kawawa yung natin, mga reef, no? Ayan, no, nakikita natin doon sa video, sira. Ay, nako. Nagda-dive ka ba? Kasi si Kuya Dan yan. Hindi, pero nakakapanood tayo ng mga mas mahilig ko yung manood ng mga ganyan kasi tinan mo yung mga bahura, ang laking bagay niyan sa produksyon ng isda talaga. Oo, yun nga yung sinasabi ng PCG. Maapektuhan talaga yung mga mangingisda kapag nasira ang coral reef, dahil tirahan nila yan. Merong isda nga na nakita ko doon sa mga may mga nagba-vlog, yung kulay puti, nakalimutan. Maming ba yun? Maming fish? Bawal yun hulihin. Okay. Bawal, ano ang titirahan ngayon ng mga maming fish na yun dyan sa West Philippine Sea? Wala na. Diba? Wala nga. So, mawawalan tayo ng huli para sa mga mangingisda. Ito naman sa issue ng jaywalking, sabi ni Linda Tavas, dito sa Hong Kong, 2K Hong Kong dollars or 2,000 Hong Kong dollars ang penalty ng jaywalking. Talaga, ang mahal. Kaya't ingat na ingat kami sa pagtawid. Sayang yung 14,000 pesos pala yung katumbas ng 2,000 Hong Kong dollars. Grabe, tatawid ka ng mali, 14,000 pesos. Kung ganun ang penalty, siguro walang tatawid. Di ba? Oo. Siyempre mag-iingat ka sa pagtawid kung 14,000 pesos ang penalty. Kung katulad sa Hong Kong, ha? Oo. Actually, hindi ako hindi sa laki ng multa. Sa implementation yan eh. Kasi kahit malaki ang multa mo, kung nalalagyan naman yung mga nanghuhuli, di baliwala rin. Diba? So talaga dapat mahigpit ang implementation. Para sa kaligtasan natin yan, Oo, di ba? naman. Ito naman po sabi ni Florence De Paz, sabi niya, oy, musta po sa Korea? Lakas loob ng wala sa lugar at buwis buhay. Naku, dapat kasi binabakuran sa gitna para hindi makatawid. Ay, alam niyo po, ganun nga mangyayari yan. Pero sabi nga ng mga taga-ibang bansa, pag alam nilang may bakod, ibig sabihin, hindi disiplinado yung mga tao. Ganun ang pananaw ng mga taga-ibang bansa sa atin. Oo. Ito na po, mag-shoutout na ba tayo? Oo, shoutout na yan. Ayan na, mag-shoutout na tayo sa ating mga kausing ngayong gabi. Nahin na natin si Mac Mendoza, Almadin Mary Ann at Paquito Lizano. Yan, gayon din po si Gloria Humilde, si Lindon Marfil at si Kelvin Repolana. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po muli tayo bukas. At narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Y News. President Ferdinand Marcos Jr. and the National Food Authority Council set a new buying price for palay in order to improve the income of local farmers. The United States and Chinese officials hold candid discussions in Malta to talk about their nation's relationship. How does the United States plan to respond to Minister Wang Yi's claims regarding Taiwan during the recent discussions with China's foreign minister? Plus, the European Union proposes a plan to assist Italy in managing the arrivals of thousands of asylum seekers in the island of Lampedusa. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News, 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 103 at 13 na nagsasabi, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.